Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon tafsir, insyaAllah, at tinatalakay pa rin natin yung Suratul Fil. At ang Suratul Fil, ito yung kwento nung panahon ng Amul Fil, ang taon ng mga elepante. Dahil nga ang Quraysh, wala silang kalendaryo dati. Hindi nila binibilang yung mga taon na lumipas. At ang natatandaan lamang nila nung pinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nung taon na lumusob yung mga elepante na galing ng Yemen. At syempre, ang hukbo na ito ay galing ng Habasya o ng Ethiopia. At natalakay na natin na ang kinagalit ni Abraha ay nang sinira ng mga Arabo, lalong-lalo na ng Quraysh, yung kanyang simbahan na ipinatayo, na sa ilang ulat, dinumihan daw ito at sa iba naman ay sinunog. Pero nung pa man, nagalit si Abraha, kaya nagdesisyon siya na nagdesisyon siya na lusubin ang Kaaba mismo. Sina nga, naglakbay na sila at natalo nila yung iba't ibang mga tribo ng mga Arabo. Galing sila ng Yemen, paakyat sila ng Makkah, papunta sila ng North, at natalo nila hanggang yung doon sa mga taga-Taif, at nakarating na nga sila ng Makkah. At nanguha sila doon ng mga kamelyo. Nanguha sila doon ng mga kamelyo, kambing, at iba pang papakinabangan nila. Dahil nga nung unang panahon, ang pagkain ng mga sundalo o kahit sa anggera nga, mas malaki ang budget, kumbaga sa logistics, kaysa sa mga pasweldo ng sundalo mismo. Kumbaga, kaya kailangan nila itong mga bagay na ito. At ipinadala nga ni Abraha si Hanata al-Himyari doon sa Quraysh. At iniutos ni Abraha na sabihin sa Quraysh na si Abraha ay hindi nagpunta roon upang labanan ang mga tao. Nagpunta siya doon para sirain lang ang Kaaba. At kung ayaw nilang labanan sila ni Abraha, ay hayaan nila siya na sirain ang Kaaba. At nung pumunta na nga doon si Hanata para hanapin kung sino ang pinuno ng Quraysh. Ang itinuro ng Quraysh na pinuno nila ay si Abdul Muttalib bin Hashim. Ito na nga si Sheba, na eksakto siya rin naman yung tinatalakay natin doon sa Sira. So si Abdul Muttalib, siya ay mula sa angkan ni Adnan, na apo rin ni Ismail alayhis salam, na anak ni Ibrahim alayhis salam. At yung iba pang grupo ng mga Arabo, ang angkan naman nila ay iniuugnay nila kay Kahtan, lalong-lalo na yung mga taga-Yemen. At natalakay natin doon sa Sira, kung naalala ninyo, may mali pala akong nasabi noon doon sa Sira. Si Naufal, yung nangamkam ng authority ni Sheba, ni Abdul Muttalib, nang namatay si Hashim, yung tatay niya. Si Naufal, hindi sa mother side, sa father side pala. Sa father side pa rin. Siya ay half-brother ni Hashim. So yung tatay ni Hashim at yung tatay ni Naufal, si Abdul Manaf. Pero magkaiba sila ng nanay. So half-brother sila. Hindi sa mother side. Kasi nung inedit ko, napansin ko mali pala yung nasabi ko. At yung Khuza'ah, sila nga ay may tuturing na ninuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung Khuza'ah, hindi ito pangalan ng tao. Yung tribo nila hindi ipinangalan sa tao. Pero ang kauna-unahang tao na nagpakilalang Khuza'i ay si Amr bin Luhay al-Khuza'i. Naalala ninyo kung sino si Amr bin Luhay?
Yung kauna-unahang nagdala ng rebulto sa Kaaba na galing sa Syria. Yung dala-dala niyang rebulto ay rebulto ni Hubal. So siguro itatanong nyo, paanong nagkaroon ng authority si Amar na maglagay ng rebulto sa Kaaba? Nung panahon kasi na yon, sa ilang panahon, ang Khuza'a ang namahala sa Makkah. Bago pa yung Quraysh. Ang Khuza'a ang namahala sa Makkah. Di ba nung dinala ni Ibrahim alayhis salam yung mag-ina niya, sino? Si Hajar at saka si Ismail alayhis salam. Di ba nung naiwan sila mag-ina doon, merong tribo na dumating. Anong pangalan ng tribo? Jurhum. At yung Jurhum, namuhay sila kasama si Ismail alayhis salam. At syempre naging mananampalataya sila, pero kalaunan naging masama sila, naging mga kafir, yung mga inapo nila. At lumaganap yung kasamaan. At ito na yung Jurhum na mga kalaunang henerasyon ang dinigma ng Khuza'a. Kaya ang Khuza'a na ang naging pinuno ng Makkah. Pero ito ngang si Amr bin Luhay al-Khuza'i, siya ay, kumbaga, yung tatay niya ay, kasi mula kay Adnan, hindi ko kabisado masyado. Yung tatay ni Amr bin Luhay al-Khuza'i, kapatid ni Mudrika na apo sa tuhod ni Adnan. So, magkamag-anak pa rin na may tuturing ang Khuza'a, Banu Khuza'a, at ang Banu Hashim. At ang Khuza'a nga, kumampi sila sa mga Muslim sa Treaty of Hudaybiyah. At actually, hindi lang sa Hudaybiyah, kahit doon sa Ghazwatul Khandaq, kasama ang Khuza'a sa mga tumulong sa mga Muslim. Kasama sila doon. So ito na nga, nung nabawi na ni Al-Muttalib yung kanyang authority doon sa Kaaba, ito na yung pinakamahalagang nangyari sa buhay niya, kumbaga. Itong naging papel niya nang sumalakay si Abraha doon sa Makkah. Pero nga sinabi ni Abdul Muttalib nang nakaharap na niya si Hanata al-Himyari. Sinabi niya, "Wallahi ma nuridu harbahu wa ma lana bidhalika min taqatin. Hada baitullahil haram wa baitu khalilihi Ibrahim alayhis salam. Fa in yamna'ahu minhu fa huwa baituhu wa haramuh wa in yakhalla bainahu wa bainahu fa wallahi ma indana daf'un anhu." So sinabi ni Abdul Muttalib, sumpa kay Allah, ayaw din namin na lumaban. At wala silang kakayanan na lumaban. Ang tinutukoy nila, syempre, pakikipaglaban kay Abraha. Pero ang sinabi na ito ni Abdul Muttalib ay hindi dahil sa natatakot siya kay Abraha. Meron siyang dahilan. At sabi niya, ito ay bahay ni Allah, yung Kaaba, ito ay Baitullahil Haram, at ito ay bahay na itinayo ni Ibrahim, ang Khalil, ang kaibigan, matalik na kaibigan ni Allah. Na kung ito ay pahintulutan ni Allah o kung gugustuhin ni Allah, ay ipagtatanggol niya ito. At kung gusto naman niya ay makakalapit ang sino man dito. At wala kaming kakayanan nga na ipagtanggol ito laban sa sino man. Ibig niya sabihin, si Allah ang mismong magtatanggol sa Kaaba. Kaya hindi niya kailangan na lumaban sa Quraysh. At ganyan din katulad nga ng sinabi natin nung nakaraan, so itong pagharap ni Abraha ay nagpapakita na siya ang de facto na pinuno ng Quraysh. Ibig sabihin siya talaga ang pinuno ng Quraysh. Kasi gera na yon,
walang ibang pwedeng magsalita on behalf of ng Quraysh liban sa pinuno nila at yun nga si Abdul Muttalib. At nang sinabi niya ito kay Hanata, sinabi ni Hanata na sumama sa kanya si Abdul Muttalib at si Abdul Muttalib mismo ang magsabi kay Abraha. So maaring ayaw ni Hanata na siya mismo ang magsasabi nito kay Abraha dahil natatakot din siya kay Abraha. At ito ay isang kumbaga pagtitiyak doon sa papel ni Hanata na kumbaga gusto niya na mismong si Abdul Muttalib ang magsabi nito kay Abraha. Kasi ano lang naman siya, kumbaga ambassador, emissary. Falamma ra'awhu Abraha ajala, at nang nakita siya ni Abraha, ay namangha si Abraha kay Abdul Muttalib. Wa kana Abdul Muttalib rajulan jasiman hasanul mandar. Si Abdul Muttalib daw kasi siya raw ay lalaki na matangkad at maganda ang itsura. Ibig sabihin matangkad daw at gwapo si Abdul Muttalib. Hindi naman siguro na bading si Abraha. Basta may normal naman yun na yung lalaki marunong din siya kumilala ng gwapo. Pero na lang yung tao na gwapong-gwapo sa sarili niya, na wala nang gwapo, liban na lang sa sarili niya. Yung pag nakita kayo ng gano'ng tao na hindi siya marunong kumilala na mas gwapo sa kanya yung iba, may problema yun. So namangha sa kanya si Abraha, wa kana Abdul Muttalib rajulan jasiman hasan al-mandar, wa nazala Abraha an saririhi wa jalasa ma'ahu alal bisat. So si Abraha, nung nakita niya si Abdul Muttalib, nakaupo siya sa trono. At yung trono madalas, siyempre mataas na lugar, di ba? At si Abraha, dahil sa kanyang pagkamangha kay Abdul Muttalib, bumaba siya sa kanyang trono at naupo sa sahig kasama si Abdul Muttalib. Naupo siya sa sahig kasama si Abdul Muttalib. At sinabi sa kanya, sa pamagitan ng isang mutarjim o translator, wakala litarjumanihi kullahu, sabi ni Abraha sa kanyang translator, ma hajatuka, ano ang kailangan mo? So dito, ang konteksto ng pagtatanong na ito ni Abraha parang, ano ang may paglilingkod ko sa iyo? Kumbaga, ano ang may paglilingkod ko sa iyo? Pero syempre, maaring factor din sa pagkamangha ni Abraha kay Abdul Muttalib. Syempre, yung siguro sinabi na ni Abdul Muttalib, yung sinabi rin niya kay Hanata. Kaya dahil dito nakakita si Abraha sa katauhan ni Abdul Muttalib ng paninindigan, ng tapang, at iba pa. Kasi kahit sa mga magkalaban, may gera, may dalawang magkalaban, maaring meron pa ring mamayani na respeto sa pagitan nila. At hindi yun kakaiba. Hindi yun kakaiba. Na yung isang general o isang sundalo, makakakita siya ng mga bagay na magugustuhan niya o kabibiliban niya doon sa mga kalaban na pinuno o sundalo. So ganito yung nararamdaman ni Abraha sa pagkakataon na ito. So pinuri sa mga ulat na ito, pinuri ni Abraha, kumbaga magandang naging pagtanggap ni Abraha kay Abdul Muttalib at pinakita niya rito yung iba yung paggalang. So yun nga tinanong niya na ano ang may paglilingkod ko sa iyo. Faqala litarjuman, at sinabi ni Abdul Muttalib doon sa translator, inna hajati an yarudda alayya al-malik mi'ati bairin asabahali. So ang gusto raw, ang may paglilingkod daw ni Abraha kay Abdul Muttalib ay ang ibalik sa kanya ang kanyang 200 na kamelyo na kinuha mula sa kanya. So 200 na kamelyo ang nakuha
mula kay Abdul Muttalib. At sinabi ni Abraha, naging response niya, at sinabi rin ito siyempre sa pamagitan ng translator, "Laqad kuntu a'jabtani hina ra'aytuk." Sa sinabi ni Abraha, nagustuhan na kita mula nung una pa lang kitang makita. Ulitin ko, hindi bading to si Abraha. Talagang sinabi na nagustuhan niya si Abdul Muttalib. Summa qad zahattu fika hina kallamtani. So nagustuhan na kita nung una pa lang kita na makita. Ngayon, gusto kong lumayo sa iyo matapos na mag-usap tayo dahil sa sinabi mo. At tukallimani fi mi'ati ba'irin asabat halak o asabtu halak. Gusto kong lumayo sa iyo nang ibig sabihin ni Abraha dito. Ngayon, kanina nagustuhan kita pero ngayon disappointed ako sa iyo. Yun yung gustong sabihin ni Abraha. Ngayon, hindi na kita gusto. Kumbaga, sabi ni Abraha. Kasi ngayon, nagsasalita ka tungkol sa 200 na kamelyo na kinuha ko sa iyo. Watatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaik. Huwa dinuka wa dinu abaik. So parang gustong sabihin dito ni Abraha, kanina gusto kita, ngayon ayaw ko na sa iyo kasi mas pinoproblema mo yung 200 na camel na kinuha ko sa iyo, samantalang iiwan mo ang Kaaba na bahay ng iyong relihiyon at relihiyon ng iyong mga ninuno. Na ibig sabihin ni Abraha, disappointed ako sa iyo kasi mas mahalaga pa sa iyo yung 200 mo na camel kaysa doon sa Kaaba. Kajitu lihadmiha la tukallimni fiha, la tukallimuni fihi. Napunta ako rito para wasakin ng Kaaba pero hindi ka nakipag-usap sa akin o nakipagdiplomasya man lang sa akin tungkol sa Kaaba, samantalang alam mo na nandito ako para wasakin ng Kaaba. So yun yung gustong sabihin ni Abraha. Bakit mas mahalaga sa iyo yung camel kaysa doon sa Kaaba? Pero nga sinabi ni Abdul Muttalib, "Inni ana rabbul ibil wa inna lil bayti rabban sayamna'u." Sabi ni Abdul Muttalib, kaya ganoon kasi ako kasi ang may-ari ng mga kamelyo. Pero ang Kaaba, ito ay merong sariling Panginoon nito o may-ari nito na magpoprotekta dito. So parang inulit lang niya din yung sinabi niya kanina kay Hanata, na si Allah mismo ang magtatanggol sa Kaaba. Yun pala yung ibig sabihin ni Abdul Muttalib. Subhanallah, napakakaunti ng kanyang sinabi pero napakalalim ng kahulugan. Qala ma kana liyamna'u minni. So, sinabi ni Abraha kay Abdul Muttalib, sino naman yung pipigil sa akin? Kasi walang makakapigil sa akin na wasakin ang Kaaba. At sinabi na lang ni Abdul Muttalib, anta wadak. Sinabi niya, anta wadak. Ano ang magpipigil sa akin o sino naman ang pipigil sa akin o sa akin ng Kaaba? At dito sa konteksto na ito ng sinabi ni Abdul Muttalib, parang gusto niyang sabihin, di gawin mo. So yun lang yung naging tugon niya. Kung feeling mo, pakiramdam mo, kaya mong wasakin ng Kaaba, di gawin mo. Kumbaga sa English, as you wish, be my guest. Gawin mo yung gusto mong gawin. So yun lang ang naging tugon sa kanya ni Abdul Muttalib. Yuqala innahu dhahaba ma Abdul Muttalib jama'atun min ashrafil Arab fa'aradu ala Abraha thuluth amwali tihama ala an yurji anil bait. Ala an yarji anil bait. So doon daw sa pagtitipon na yon ni Abraha at ni Abdul Muttalib,
ay kasama nila ang ilan sa mga pinuno ng mga Arabo. So bukod doon sa mga natalo na mga Arabo na sumama na sa hukbo ni Abraha para maging guide, yung iba pang mga pinuno ng mga Arabo ay naroon din sa kanilang pagtitipon. At ang ilan sa mga ito ay nag-alok na ibibigay daw nila ang 1/3 ng kanilang kayamanan, ang kayamanan ng Tihama. Ang Tihama, isa itong lugar din doon sa Hijaz, doon sa west ng Saudi Arabia. Binibigay nila kay Abraham 1/3 ng yaman nila, basta wag lang daw papakialaman ni Abraha ang Kaaba. Pero yun nga, tumanggi si Abraha. Faaba alayhim, tumanggi si Abraha doon sa offer nila. Waradda Abraha ala Abdul Muttalib ibila. Pero ibinalik din ni Abraha kay Abdul Muttalib yung mga camel ni Abdul Muttalib na 200. So iba yung napakaganda talaga nung naging epekto nung pagharap ni Abdul Muttalib at ni Abraha. Waraja Abdul Muttalib ila Quraysh fa amarahum bil khuruj min Makkah. At pinabayaan na ni Abraha si Abdul Muttalib na bumalik sa Makkah. At sinabi niya doon sa mga tao na umalis na kayo ng Makkah. Umalis na kayo ng Makkah. Kumbaga pinapa-evacuate niya yung mga tao nang sa gayon ay hindi sila madamay sa kung anuman ang kasamaan na gagawin ni Abraha. At tama itong ginawa ni Abdul Muttalib. Kasi maaring mangyari na oo, ang target lang talaga ni Abraha ay ang wasakin ng Kaaba. Pero kahit kailan, hindi magkakaroon ng 100% na kontrol ang sinumang general o sinumang pinuno ng anumang army sa kanyang mga sundalo. Kasi maaring merong sundalo na lalabag sa misyon o gagawa ng ibang kasamaan, magnanakaw, mangre-rape, papatay ng sibilyan. So yun yung ginawa ni Abdul Muttalib. At kahit saan, nangyayari yan. Nangyayari yan kahit saan na meron talagang mga sundalo na hindi makokontrol ng mga pinuno nila. Halimbawa na lang doon sa Mama Sapano noong 2015. Nung sumalakay doon yung Special Action Forces para hulihin yung isang terorista si Marwan. So, merong ceasefire sa pagitan ng MILF at ng gobyerno. Pero nung pumasok sila doon, syempre nagulat yung MILF, pinagbabaril sila hanggang sa umabot kinaumagahan na videohan pa yung ibang harap-harapan na binabaril sa ulo ng ilang mga, sinasabi nila MILF daw, binabaril sa ulo ng harap-harapan yung ilang mga sundalo, hindi sila sundalo actually, pulis. Yung ilang mga pulis ng SAF na wala ng kalaban-laban. Na kung pagbabatayan ang human rights, hindi na nila dapat ginawa yun. Kasi yung tao, wala ng kalaban-laban, dapat bibihagin na lang nila yun, kung bibihagin man nila. So, yung mga bagay na ganun, actually naging malaking issue yan ng 2015, halos masira yung peace process. Pero nga, nanindigan ng MILF na yung mga tao na gumawa nun, yung pumatay sa mga SAF, kung sila man ay MILF, kasi may iba pang grupo dun eh. Nandun pa yung BIFF, yung mga kumalas sa MILF. Meron pang ibang mga tao dun na kung sino-sino lang na may baril, nakipagbarilan na rin dun. Sabi nila, hindi nila inutusan yung mga tao na yun na patayin yung mga pulis. So, hindi nila nakontrol. Kahit saan, hindi yun makokontrol basta-basta. So tama itong sinabi, inutos ni Abdul Muttalib, kaya makikita natin sa konteksto ng kanyang inutos na iwan na lang ng mga tao ang Makkah. Iwan na lang ng tao ang mga Makkah. So sinabi nga, amarahum bil khuruji min Makkah wat tahassun fi ru'usil jibal. At sinabi niya na magtago sila sa ibabaw ng mga kabundukan sa paligid ng Makkah.
na ang dahilan nga dito, nababanggit din dito actually, takawufan alayhim min ma'ratil jaysh. At ito ay dahil sa pangamba ni Abdul Muttalib sa mga anumang pang-aabuso na gagawin ng mga sundalo ni Abraha. Thumma kama Abdul Muttalib paakada bihalakati Babil Kaaba. At si Abdul Muttalib, nung pinapa-evacuate na niya yung mga tao, hinawakan niya yung halaka, kumbaga parang hawakan ng pinto ng Kaaba. At hanggang ngayon, nandun pa rin yun. Yung pinto ng Kaaba, meron siyang hawakan na doon siya binubuksan at isinasara. Yung pinto ng Kaaba. Wakama ma'ahu nafarun min Quraishin yadu'una Allah wa yastansiruna ala Abraha. Nung nakahawak siya doon sa pinto ng Kaaba, kasama niya ang ilan sa mga Quraysh na nananalangin kay Allah na pagtagumpayin sila laban kay Abraha at sa kanyang hukbo. Sa itong Quraysh, mga kuffar sila, sumasamba sila sa napakaraming mga Diyos, pero pagdating sa kagipitan, kay Allah sila nananalangin. Kay Allah sila nananalangin. Kaya nga minsan, nakalimutan ko na kung sinong sahaba yun, may dinadaawahan siya na Quraysh. So sabi niya, ano ba yung sinasamba ninyo? Sabi nila, may mga sinasamba kami. Isang Diyos na nasa langit at 6 na Diyos na nasa lupa. So yung Quraysh, katulad lang din halimbawa ng mga Katoliko ngayon, hindi naman lahat ng Diyos ng Katoliko sinasamba nila. Namimili lang sila. Meron silang paborito, kumbaga. May paborito lang sila. Di ba sa Katoliko may iba-ibang santo? Pag takot ka sa aso, mananalangin ka kay San Roque. Kapag maglalakbay ka, kay Saint Christopher. Kapag sabungero ka, San Pedro. Kung ano-anong Diyos. So ganun din yung Quraysh. So yung kausap na ito nung sahaba, meron daw silang 6 na Diyos na nasa lupa at 1 Diyos na nasa langit. So sabi niya, kung nasa matindi kayong kagipitan talaga, as in yung matinding-matindi, mamamatay na kayo, kanino kayo mananalangin? Doon sa 6 na nasa lupa o yung 1 na nasa langit? Si Allah yung tinutukoy nila. Sinabi nila, syempre doon kami mananalangin sa Diyos na nasa langit. So sabi nung sahaba, ba't pa kayo sumasamba dyan sa 6? Para daw, ilapit sila nung 6 kay Allah. Yung nga, ito yung tinutukoy dun sa aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na katwiran ng kuffar, ma na'buduhum illa ayyukarribuna ilallahi zulfa. Hindi kami sumasamba sa iba pang Diyos liban kay Allah, liban na lang para ilalapit nila kami kay Allah. So, ganyan din katwiran ng mga tao hanggang ngayon. Hindi raw nila sinasamba si Jesus, hindi raw nila sinasamba si Maria, yung mga santo, yung mga anghel, yung mga rebulto, liban na lang na para ilalapit sila ng mga ito kay Allah. So, pare-pareho. Pare-pareho ang kanilang katwiran, pare-pareho ang kanilang mga palusot. Dahil ang kufur, mula nung unang panahon hanggang ngayon, pare-pareho lang naman yan. Yung sumasamba noon sa apoy, yung sumasamba noon sa kanilang mga ninuno, hanggang ngayon merong ganyan na uri ng kufar. Nagbabago-bago lang yung konsepto, pero yung, kumbaga, yung pangunahing foundation ng kanilang mga kufur at shirk ay pare-pareho lang. So, sa panahon na ito ng matinding kagipitan, kay Allah nanalangin si Abdul Muttalib at ang Quraysh. Faqala Abdul Muttalib wa huwa akidu bihalakati Babil Kaaba. At sinabi ni Abdul Muttalib sa kanyang dua habang sila ay nakakapit doon sa pinto ng Kaaba, Lahumma innal mar'a, saan yan? Karugtong nun. Illa mar'a yamna'u rahlahu famna'u hilalak la yaglabanna salibuhum wa mihaluhum gadwam mahalak. So panalangin ni Abdul Muttalib kay Allah
na kahit sino pa man ang mas matimbang ang kanyang karapatan sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na sa pagtatanggol sa kanyang mga ari-arian o sa kanyang mga alagaing hayop. Ibig sabihin, kumbaga parang mas matimbang ngayon ang pagtatanggol sa mga property o sa mga alagain nilang hayop. Kaya ikaw o Allah, ipagtanggol mo ang iyong property. So parang gustong sabihin ni Abdul Muttalib, ngayon napakahalaga na ipagtanggol nino man ang kanyang ari-arian, kaya ikaw Allah, ipagtanggol mo ang iyong ari-arian. Ang kanilang mga krus, bakit krus ang sinabi ni Abdul Muttalib? Kasi alam niya na yung mga tao na ito, sina Abraha ay Kristiyano, ang kanilang mga krus at ang kanilang pagiging tuso ay hindi magwawagi sa iyong mga pagpaplano pagdating ng umaga. So, kasama ng dua ni Abdul Muttalib na pagtagumpayan ni Allah o pagtagumpayan ni Allah si Abraha at talunin sa umaga pagdating nila doon sa Kaaba. At sinabi nga ni Ibn Ishaq, "Thumma arsala Abdul Muttalib halakat al-bab, thumma kharaju ila ru'usil jibal." At binitawan na raw ni Abdul Muttalib yung hawakan ng pinto ng Kaaba at tumakas na rin siya paakyat doon sa mga kabundukan. At sinasabi, iniulat ni Muqatil bin Sulaiman, annahum taraku endal bayti mi'ata badana mukallada la'alla ba'dal jayshi yanalu minha shay'an bigayri haqqin fayantaqimullahu minhum. Nang pag-alis daw ni Abdul Muttalib, ay iniwan daw nila ang 100 na camel malapit doon sa Kaaba. Na dahil dito, kapag ninakaw daw ito ng mga sundalo ni Abraha, ay madaragdagan ang galit sa kanila ni Allah at si Allah mismo ang maghihiganti sa kanila. Dahil sa, bukod doon sa kagustuhan nila na wasakin yung Kaaba, ninakaw nila yung mga camel na iniwan nila doon sa Kaaba. Kasi nga ang Kaaba, ano ba yung tawag sa Kaaba? Isa pang tawag sa Kaaba, o doon sa lugar mismo, Masjidul Haram. Ang ibig sabihin ng haram dito, related dito sa haram na bawal, pero ang haram kasi dito sa konteksto nito, Masjidul Haram, haram ibig sabihin na ito'y isang sanktuaryo, ito'y isang lugar na ligtas. Ibig sabihin, ligtas ang Kaaba mula sa anumang kaguluhan, mula sa anumang pagpatay. At actually kahit nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Fathu Makkah, 'di ba instruction ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino mang ayaw niyang labanan ang mga Muslim ay magtago doon sa paligid ng Kaaba at ligtas ang kanilang buhay. Kung puno na yung Kaaba, yung paligid ng Kaaba, pwede sila magtago sa bahay ni Abu Sufyan at maliligtas sila sa mga Muslim. At kung puno na yung bahay ni Abu Sufyan, at actually may mga nagreklamo, so sinabi nila, ang sino mang magtago sa sarili niyang bahay ay ligtas. So nung pagdating doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually walang masyadong labanan na nangyari. As in sumuko na lang totally yung Quraysh doon sa Fathu Makkah, doon sa pagsako sa Makkah. Ang lumaban na lang kina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilan-ilan na lang. Si Ikrimah bin Abi Jahal, yung anak ni Abu Jahal, bago pa siya nag-Muslim. Si Safwan bin Umayyah, syempre bago pa siya nag-Muslim. So sila lang. Pero ang karamihan sa mga tao ay sumuko na sa mga Muslim at nagtago nga yung iba sa kanila doon sa Kaaba para protektahan ng kanilang buhay. So ito yung konteksto kung bakit inilagay ni Abdul Muttalib yung mga camel doon sa paligid ng Kaaba at umaasa siya na kapag winalanghiya ni Abraha yung mga camel, kumbaga na nakawin nila, kakatayin nila, ay magiging dagdag ito na galit ni Allah
sa kanila at maghihiganti si Allah o madadagdagan ang ganti ni Allah sa kanila na kasamaan o parusa. So itutuloy natin ito next week, inshallah, at matatalakay na natin yung talagang, yung mismong pagsalakay na ng hukbo ng mga elepante. Siyempre sa pamumuno ng pinakamalaki nilang elepante, yung pinunong elepante, anong pangalan? Mahmud, ang kanilang pinunong elepante. So tutuloy natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.